Pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sige po, sa umagang ito, let's continue to prepare our hearts and as we sing this song, pwede natin gawing itong prayer sa umagang ito. Sige po, awitin natin itong kantang to. Let's continue to worship the Lord in this place. And let us humble ourselves before Him and ask the true worship. Let's continue to sing praises to the Lord this morning. Let's communicate to Him in this place and prepare our hearts for that. We sing. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring some things that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Yes, God, you search much deeper. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. We sing, I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back to the heart of... Come on, church, we sing. And it's all about you. Yes, we tell it to God. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. And it's all about you. It's all about you. We sing, I'm coming back. I'm coming back to, yes, God, heart of worship. And it's all about you. Yes, God. Come on, church, we sing. You, G. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for things I made. It's all about you. We sing, I'm coming back. Yes, God. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Yes, God, it's all about you. Yes, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you. And we sing nothing else. Nothing else. Yes, sabihin natin sa Panginoon. Nothing else. Nothing else will do. We tell it personally to God. I just want you. And nothing else. Yes, let's tell it to God. Nothing else. Nothing else will do. Yes, God, we just want you. Want you. Sabihin natin sa Panginoon, nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Yes, God, nothing else. Oh, nothing else. Jesus, nothing else will do. We tell it, I just want you. Nothing else. Come on, church. Oh, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Want you. Nothing else. Oh, nothing else. Nothing else will do. I just want you.
Yes, God. Truly, oh God, we just want you, Lord God, in this place. So umagang ito, patuloy kaming nananalangin, Lord God, at humble yung aming mga sarili, Panginoon, before you. We truly want to worship you in spirit and in truth, oh God, and help us, Lord Jesus, to really see you in this place and prepare our hearts, Lord God. Cleanse our hearts, our minds, Panginoon, because we want to see you and we want to really be changed, Lord God, yung aming mga puso sa umagang ito as we receive your word. To you alone, the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, God. Patuloy po natin papurihan ng Panginoon sa umagang ito. Patuloy po tayong pagsambit ng papuri sa Kanya. At ngayon po, di ba, month na to, ano pong meron ngayong month na to? Di ba? Ito yung month na ang lahat ng tao ay mapagbigay, punong-puno ng pag-ibig, at naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, excited na ba ang bawat isa sa pagdating niya ulit? Hindi lang yung makapanganakan ng Lord, pero yung pagdating din ng Lord, yung ating excitement, di ba? Patuloy natin siyang purihan sa umagang ito. Bigyan natin ng joy yung ating pag-awit. Sige, patuloy po natin papurihan ng Lord. We sing joy to the world. We sing joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, yes, God. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Yes, we declare, we sing joy to the world. Joy to the world, the Savior's reign. Let all this song in blow. Wild fields and flower, rocks, hills and play. Repeat the sounding, yes, repeat the sounding joy. Sounding joy. Repeat that sounding. Come on, church, we sing joy. Let's speak joy. Yes, God. Joy, unspeakable joy, an overflowing way. Yes, no tongue can tell. We sing joy. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. We sing joy, declare it. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can say. Declare it. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love. Yes, God, and wonders of His love, and wonders of His love. Come on, church, we declare joy. Yes, God, thank you, Jesus. Joy, unspeakable joy, an overflowing way, no tongue can tell. We sing joy, joy, unspeakable joy, rises in my soul,
mountain. We speak of joy, joy, unspeakable joy. Rises in my soul, never lets me go. Thank you, Jesus. Yes, God, truly, you are great in our lives, and we will continue to praise you. And we are excited to really see you in this place, oh God. To you alone the highest praise and glory. Yes, let's continue to praise the Lord in this place. Patuloy nating papurihan ang ating Panginoon sa umagang ito. Let's continue to meditate and see the Lord in this place, oh God. As we sing this song, let's continue to reflect how beautiful, how majesty is our Lord. Oh God, patuloy kami nagpapakumbaba sa umagang ito. We just really want to worship you in this place, oh God. And we are really thankful because of your love and mercy and grace. Yes, God. Maraming salamat po. Jesus is God. Let us continue to worship the Lord. We sing Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God. Yes, He is holy and righteous. Righteous, blessed Redeemer, bright morning star. And all the heavens shout your praise. And all creations bow to you. All creation bow to worship you. How wonderful. Yes, let's meditate it. Beautiful. Thank you, God. Name above every name. Exalted. How we sing, how wonderful. How wonderful. Yes, Jesus, how beautiful. Jesus, your name above every name. Jesus. Yes, Lord, truly you are a beautiful Savior. We sing, Jesus, yes, God, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to you. Creation bows to worship you. We sing how wonderful, how beautiful, name above every name. Let's continue to worship the Lord. Exalted high. We sing how wonderful, yes, God, how beautiful, Jesus, your name above every name.
worship Jesus. Let's say it to God. I will sing forever. Jesus, let's make it more personal and tell it to Jesus. Jesus, I love you. We sing, I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. Come on, let's tell it to Jesus. I will sing. I will sing. Come on, church. Jesus, I love. Yes, God, we really love you. Jesus, I love you. How wonderful, how wonderful, how beautiful. Yes, God, name above every name, exalted. Beautiful, yes, Jesus, your name above every name, Jesus. At this moment, we sing Jesus, beautiful Savior. Jesus, let's tell it to God. Beautiful Savior. Yes. Jesus, beautiful Savior. Yes, tell it to God. Jesus, beautiful Savior. For the last time. Jesus, beautiful Savior, how wonderful, how beautiful. Let's tell it to God. Exalted high, how wonderful, how beautiful. Jesus, your name above every name. Surely, God, you are our beautiful Savior, oh God, in this place. And we need you in our lives, Panginoon, every moment of our lives, oh God. Kaya patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Patuloy namin ipagsisiksikan ang aming sarili sa iyo. Salamat po. To you alone, the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, God.
manatili sa espiritu ng pananalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga pahayag sa pamamagitan ng mensahe patungkol sa least rich and unreached nations. Nabanggit sa aming prayer request ang China, Cambodia, Sri Lanka, yung current border communities na patuloy pong naghihirap, lalo tigit sa katunayan na sila'y tinaboy ng kanilang mga bayan upang manatili doon sa labas ng kanilang mga bansa. Salamat dahil patuloy kang nangungusap sa mga tao sa Pilipinas, sa mga tao sa Christ to the Qatar, sa mga tao dito sa Christ to the Philippines, particularly sa Christ to Nagkarlan, upang dalhin sa panalangin, upang tumugon sa mga hamon, sa misyon sa mga lugar na ito. At alam namin, O Panginoon, marami ka nang dinala roon at patuloy mo silang patibayin, O Panginoon. Yung mga nananatili, patuloy mong provide ng kanilang pangangailangan. Tugunan ang lahat ng bagay upang sila'y maging malakas patungkol sa kanilang paghayo at pagpahayag ng iyong salita. Malapit ka nang dumating at kung hindi po maliwanag ito sa mga taong iyon na kanilang inaabot at sino man sa amin dito sa Christ to the Philippines Nagkarlan, baguhin mo ang aming isip. Ituon mo ang aming isip sa katotohanan na malapit ka nang dumating at kami inaasahan mo magiging katuwang mo sa pagpapahayag, pagdidisipulo at pagtugon sa mga hamon, sa paglilingkod, sa iba't ibang dako ng gampanin ng simbahan upang kaming lahat ay maging katuwang sa iyong sa paghahanda sa iyong pagdating. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Patnubayin mo po ang bawat isa sa aming pakikinig ng iyong salita, lalo tigit dito sa series ng Advent o pagpapahayag tungkol sa iyong pagdating. At alam namin ikaw ang patuloy pong magbibigay at magpapahayag sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang maging maliwanag, upang maging tunay na kapaki-pakinabang ang lahat ng salitang bibigkasin ngayon mula sa iyong salita upang ito'y maging tunay na dahilan upang kami kumilos, upang kami magpahayag, upang kami gumanap ayon sa iyong kalooban. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Kayo po'y makakaupo na. Sino po rito ngayon ang magsasabing, naku, ang dami ko ng pinanalangin, maraming natugon. Taas ang kamay. Amen. Sino naman magsasabi rito, may iisa o may dadalawa akong pinapanalangin, hindi pa matugon-tugon. O meron din. Ano po? Ano po yung pagka matagal nyo ng pinanalangin, kung kayo ay 50 years old, pinanalangin nyo ito nung 10 years old kayo, nakakilala kayo sa Panginoon, or 40 years ago, pagkatapos hindi pa nagaganap ang mga bagay nito, ano ang iyong mararamdaman? Masaya ba kayo? Masaya? Aba, siguro hindi. Ano po? Siguro nag-isip kayo, bakit ayaw tugunin ng Panginoon ko ang aking hiling? Ito na may hiling niya para sa aming lahat. So, pag-usapan po natin ngayon ang bagay na ito. Yung naging tugon ni Zecharias o Zechariah patungkol doon sa pahayag ng anghel, base sa kanyang hiling. Dalawang hiling yon. Dalawang hiling. Ano po? Hindi healing, kundi hiling. Ayan po. At makikita natin paano nagkamali si Zecharias doon sa tugon niya sa pagpapahayag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Dumako tayo sa pangalawa sa serye ng Advent at pinaalala sa atin ni Ate Nina last Sunday, yung pong Advent ay pagpapahayag patungkol sa tatlong bagay. Yung una niyang pagdating at binanggit ito ni Kuya Junjun, yung kanyang susunod na pagdating, yung second coming. That's the blessed hope. Hope ng bayan ng Israel na dumating ang Mesiyas. Dumating pero hindi nila nakilala. Hope natin na meron tayong makaugnay natin ang tunay na Diyos. Nagkaroon tayo ng pagkakataon. We encountered God. At yun yung pangalawang Advent. When we encountered Him personally. Kung hindi pa nyo na-encounter siya personally,
ay patuloy po tayong manalangin at humingi ng tulong sa isang mentor o isang disciple maker o isang discipler and be part of a discipleship group. Napakahalaga po ng journey yan kasi ang ating pangitain bilang isang simbahan ay nakasangkla roon sa Matthew 28:19 and 20. Ang sabi po roon, alam natin, make disciples, go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero itong pinakamahalaga, and teaching them to obey all my commands. Mahilig tayong mag-go, napapagod tayo going and going and going. Natutunan natin mag-disciple, so nagde-disciple tayo. Pero bakit ayaw natin silang sabihan to obey? But ayaw natin silang bigyan ng warning. Kung hindi ka mag-obey sa Panginoon, maari sigurong tumigil muna tayo sa discipleship arrangement. Kasi kung hindi ka rin susunod, kung hindi mo rin habalak na sumunod, intayin na muna natin, ipanalangin muna natin, sumunod ka totally sa Panginoon bago tayo mag-usap. Kasi hindi ka lalago, kung hindi ka susunod sa kanyang salita na ipinaparating sa kanyang mga mentors, sa kanyang mga disciple makers. Ang unang bahagi po ng Great Commission ay yung Great Commandment. Ano po? Hindi natin tunay na pagagampanan mag-disciple, hindi tayo manginginig sa takot kung yung ating disciple ay nagkakasala dahil baliwala sa atin sila mapunta sa impyerno. So kung mahal natin sila, gagawin nating tuwid sila sa mali. Ituro sa kanila yung salita ng Diyos na hindi dapat walang bahalain. So makikita natin sa pagkakataong ito, si Zacarias po ay alam na alam ang batas. Si Zacarias po ay alam na alam ang mga katagahan ng Diyos. Si Zacarias po ay naroon sa templo at marahil sa pagkakataong ito, hindi lang isang beses niyang inusal yung pagdating ng Panginoon, yung Blessed Messiah. Pero nung dumating na yung confirmation, nung katotohanan, andyan na. Yes! Wow! Dumating na. Hindi po ang sabi niya, paano ko malalaman ang katotohanan nito? So, tayo ba, meron tayong mga hinihiling sa Panginoon, hindi pa siya natutugon, pero maliwanag sa atin, we received this thought from Him. We prayed for the Holy Spirit to guide us to really pray for something that is in the heart and in the mind of God. Tapos, nilagay niya sa heart natin, sa mind natin, ipinalangin natin ito pagkatapos, iniisip natin, hindi ito tunugon o tutugunin ng Diyos. Marami tayong panalangin. Minsan, hindi po kalooban ng Diyos. Yung pinapanalangin yung, sana itong crush ko, o kaya yung boyfriend ko makakilala sa Diyos. Ay, hindi tamang panalangin yun. Ang hilingin nyo, Panginoon, magkaroon ako ng isang partner in life who will be my co-worker in the vineyard. Not my crush, not the people I admire, but what you have planned for me to have. Salamat sa Diyos, kami mag-asawa, hindi naman mananampalataya nung nakita. Pero yung Espiritu ng Diyos, pinagtugma kami, even long before po pala kami magkakilala. Pero hindi kami marunong pa nung manalangin. Pero alam ko na may plano ang Diyos in your life, even if you have not known Him yet. Dahil yung knowledge of God comes from your opening your ears, opening your mind, through your love of God para makinig sa Kanya. So yung pong mga rebellious ang spirito, yung pong ayaw sumunod sa Kanyang mga salita, hindi naniniwala doon sa promises of God, kailangan nyo ang kaugnayan sa Panginoon. Dahil hindi po nyo malalampasan yan unless you go back, be faithfully praying to God for His wisdom para maganap ang kalooban niya. So,
Hindi ko nababasahin yung 5 to 25, mahaba, pero mamaya babasahin ko sa Ingles, babasahin ko rin sa Tagalog. Pakilala muna natin si Zechariah at saka si Elizabeth. Sabi ron, in the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, priest siya, who belonged to the priestly division of Abijah. His wife, Elizabeth, was also a descendant of Aaron. So dalawa po yung promise ni Gabriel eh. Una si John, pangalawa si Jesus. At napakaganda nung pinahayag ni Ate Nina last week. Pareho si Elizabeth at yung foster father ni Jesus na si Joseph came from priestly lineage, priestly heritage. Alam niyo po, tayong lahat, priest sa harapan ng Panginoon. Tayo'y mga ministers of God. Tayong lahat ay tunay na tuloy-tuloy na makikipag-ugnay at nakikipag-ugnay sa Diyos. Makikita natin sa Tagalog, ng panahon ni Haring Herodes ng Judea, mayroong isang paring ang pangalan ni Zacharias. Mula sa pangkat ni Abias, ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan ay Elizabeth. Wala akong alam na pangalang Elizabeth dito. Wala rin ako alam na pangalan ni Zacharias. Pero napakaganda ng ibig sabihin ng dalawang pangalan yung babanggitin natin. Sabi dito, in the time of Herod, ito yung Herod the Great. Siya yung nagtayo ng napakagandang templo sa panahong yon. Pero he was a vicious king. Punong-puno siya ng galit sa kanyang puso at duda sa mga tao. Pinagdudahan niya yung kanyang asawa, pinapatay niya. Pinagdudahan niya yung kanyang mga anak, pinapatay niya. And the gloom over the land of Israel was there. Malungkot sila kasi 400 taon simula ng huling propesiya, wala silang narinig mula sa Panginoon. Darating pa ba siya o hindi na siya darating? It was in the time of great problem that this particular message was made. Nasa mabigat ka bang problema? Ang mensahe ng Diyos na ito ay para rin sa iyo at sa aming lahat. So pangalawa, they were righteous in the sight of God. Sabi ito, both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alintuntunin ng Panginoon. Hindi sila perfect, but they were living a life continuously offered to God, separate from God, for God, separate from sin. At yun ang sinasabi doon, they were blameless. Walang masabing anumang pangit ang mga tao patungkol sa kanila. Kayo ba? Napag-uusapan ba yung pangit yung ugali ng mga tao? O ang pinag-uusapan nila, kasi wala silang makitang pangit na ugali, yung magagandang ugali ninyo. Si Zachariah at Elizabeth, kahit hindi tinugon, mamaya makita natin bakit hindi nangyari yung kanyang pagbubuntis, na natili silang righteous in the sight of God. Maganda yung statement dito eh. Sabi roon, sila'y kapwa matupid sa harapan ng Diyos, nabubuhay ng walang kapintasan, ayon sa lahat ng utos ng Diyos. They never find a command not to obey. Kalimitan yung unang bahagi ng command for the great commandment, mahal natin ang Diyos. Binubuhos natin ating buong buhay sa Diyos. Pero yung pangalawang command, pwede mong pumili. Hindi ko mahalin yung aking kapwa o lahat ng aking kapwa. Pero sabi dito, lahat ng mga utos. Pwede bang ayoko kasing maabala na makipag-usap sa mga taong masama ang ugali? Lalo tigit may sinasabi silang masama sa akin. O may sinabi silang sinaktan ako.
Ayoko nang makipag-usap sa kanila. Big time naman ako. Malaki naman ang resource ko. Ba't ako bababa dyan sa level ninyo? And sabi ng salita ng Diyos, obey. Kung may naka-offend sa'yo, lapitan mo, kaugnayin mo. Masakit, mahirap. Baka magalit pa lalo. Pero yun ang utos eh. Kung may ginagawang masama, yung taong yan, patungkol sa buhay niya, puntahan mo siya. Hindi tungkol sa iyo, ha? Puntahan mo siya. Sabihan mo siya. Kapag ayaw niya sumunod, magdala ka ng isa pang witness. Sabihin mo sa kanya yung pagkakamali niya. At kung ayaw niya pang sumunod, ihayag mo sa simbahan at putuli ng kaugnayan sa kanya. Why don't we follow the Word of God to discipline people? Kasi ayaw nating malayo. Naku, di wala akong regalo pagka Pasko. Buti na lang meron mga tao nagre-regalo. Kung sasabihan ko lahat sila doon sa mali nila, hindi na ako makakatanggap ng regalo. Wala akong magiging pakinabang. Ay, tulong sila ng tulong sa akin eh. Pagka sinabihan ko sila, di titigil ang tulong. Tigil mo yan, kapatid. Dahil yung tulong ng Diyos, na we withhold dahil sa di mo pagsunod. Akala mo, meron ka? Kulang at kulang. Kasi hindi ka sumusunod. So, makikita natin ang sabi doon, lahat ng utos at alintuntunin ng Panginoon. Balik at balik tayo, teaching them to obey. So, kung titingnan natin, they were righteous in the sight of God. Sinong naghahangad na masabihan tayo sa harapan ng Diyos? Itong kuyang ito, itong ating ito is righteous in the sight of God. Sino naghahangad noon? Tayong lahat dapat. Hindi tayo kasi makakarating kung hindi tayo holy in the sight of God sa langit. Hindi po yung holiness na walang dungis, walang blemish. Ito yung life na nagkasala, humingi ng tawad. Nagpapalinis sa Diyos sa lahat ng kanyang kasalanan at hindi na paulit-ulit na ginagawa ang mali. Yun po yun. So, si Zechariah at si Elizabeth din, sila'y matanda na, walang anak, and Elizabeth at barren. Sabi doon, barren si Elizabeth, pero pwedeng baog din si Zacharias. Kaya kung baog si Zacharias, yung pong anak ni Elizabeth, born without the sperm of Zacharias. O kung may sperm man ito, binigyan ng buhay yung sperm. Mga tanda na raw sila. Ilan taon kaya si Zacharias? Hula. Ilan taon? Below 60 years old, after 60 years old. Above 60 siguro. Pero kung high priest si Zacharias, hindi niya pwedeng maglingkod pagka 50 years old siya. Nagre-retire po ang high priest at 50. Pero yung priest, hindi yung pumapasok sa Holy of Holies, sila'y nananatili. Anong dahilan kung sila'y nananatili? Even at 90, they can serve. Ano ang kailangan? They should be able to speak, to preach, to share the Word of God. Yung binanggit sa aking pag-aaral. Kaya nga po nakatutuwa itong mga seryeng recently na nabuo ni Pastor RJ. Marami po ako natututunan patungkol po sa lahat ng ito. So, they were barren. Sabihin natin, but they were childless because Elizabeth was not able to conceive and they were both very old. So, kung titingnan natin, marahil, kung titingnan natin, matagal nang pinanalangin ni Elizabeth at ni Zacharias yung kanilang barrenness o yung barrenness ni Elizabeth alleged. Kasi parati po ang may kasalanan pagka hindi nagkakaanak sa mga Hudyo. Parati ang may kasalanan babae. Hindi kasi mahalaga ang babae sa kanila eh. Pero sa
katotohanan simula nang nagpahayag si Kristo, pinantay niya yung kahalagahan ng lalaki at babae. Binigyan niya ng napakahalagang role. Hindi lamang yung lalaki, kundi yung mga babae katulad ng binanggit ni Ate Nina last Sunday. So makikita natin, siguro sa matagal na panahon, iniluluhod nila ito. They were laying prostrate in the temple or in their home, praying for a child, pero hindi dumating. At nung tumanda na sila, biglang may sabing, dadating na ang inyong anak. Naku, paano ang tugon niya? Tingnan natin. How was Zechariah's response? Pero tandaan natin, si Zechariah is a priest who continuously pray for the coming of the Messiah. For the coming of the Messiah. So, tingnan natin ito. Ano ba yung experience ni Zechariah na ito? Sabi doon, once when Zechariah's division was on duty and he was serving as priest before God. Anong division ni Zechariah? Anong division niya? Abijah. Sa panahon ni David, sa dami ng kanilang mga priests and high priest, 7,000 yung high priest, ang kanilang, sa panahon ngayon, dito sa panahon ito. And even in the past, sa panahon ni David, mapakaraming high priest, maraming priests coming from Aaron, the lineage of Aaron, the Levites. Ang ginawa nila, hinati nila into 24 divisions para meron silang pagpili o itong buwang ito yung tutugon, itong araw na ito, mula dun sa tribe o sa division na ito yung tutugon sa pagganap ng priestly activities, ito yung sisindi ng insenso sa simula ng worship sa umaga at magsisindi ng insenso sa dulo ng worship sa hapon. Yun po yung gampanin. So sabi rito, once when Zechariah's division was on duty and he was serving as priest before God, he was chosen by Lot. So hindi si Lot ang pumili sa kanya, niripa kung sino yung mangunguna doon sa gampaning yon. According to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time for the burning of incense came, all the essential o assembled worshipers were praying outside. So, tingnan natin, sa pagkakataong ito, ito yung loob ng templo ni Herod at makikita natin sa isang bahagi, maliit lang, meron pong Holy of Holies, pero may holy place. Nandun siya sa holy place. Sa holy place siya. So, kung titingnan din natin, ang sabi roon, doon sa kampaning yon, siya ay napili sa pamamagitan ng ripa. Ibig sabihin nun, it was a once in a lifetime occurrence in the life of a priest. Kung titingnan natin, lahat ng okasyong nagaganap sa buhay ng isang taong nananampalataya sa Kanya, ipinaplano ng Diyos lahat ng detalye. Multiple events, thousands and even millions of events are prepared and are happening to bring you to the glory of faithful servanthood to God. Ginagawa niya lahat yun. Pero tayo'y umaalpas. Nilalabanan natin. May mga pagkakataon, ayaw pa nga tayo sumunod doon sa mga nag-uutos, nagampanan yung tama dahil umaalpas tayo. Pero nakita natin, si Zechariah, sabi doon sa mga writings, 17, at that time, 17 to 20,000 ang mga priest. Twice daw nagkakaroon ng pagkakataon mag-serve. Pero once in a lifetime, yung pagbaburn ng incense. Imagine mo, at that time, dumako si Zechariah doon sa templo at nabunot yung pangalan niya. Siya yung magbaburn ng incense. Talagang big time na activity ito. Hindi aksidente ito. It was planned by God for him to be there, to be part of the service for that day.
And that part of the service which would not come regularly, probably twice in a year lang, isang okasyon, yung imposibleng mangyari sa lahat ng tao all the time, nangyari sa kanya to burn incense. Anong dahilan? Kasi yun yung dahilan. Ang pangalan ng Zacarias ay ibig sabihin, God remembers. Natandaan ng Panginoon. At ang ganda nung pangalan ni Elizabeth, Elisheba or Elizabeth means his oath. Pagka pinagsama, God, our faithful and powerful God, will always remember His promises. Will always remember our prayers. Especially kung ito'y dinala niya na sa ating isip. At sinabi niyang, ito yung ipanalangin mo dahil ang panalangin nito, yes and amen. Makikita natin, God remembers His oath. That is a faithful God. Sino po ba naniniwala faithful ang Diyos? Bakit minsan ayaw nating maniwala doon sa Kanyang sinasabi? Minsan ayaw nating sumunod sa Kanyang inuutos. Pagka tayo sumusunod, bibigyan tayo ng kakayanang gumanap ayon sa Kanyang utos. Ano po? So, nandito na po yung ating mensahe, pero iiksiyan na natin at maiksi na ang panahon. Dalawang bagay ang response sa Zacarias. Una, nasiklot siya ng takot. Verses 11 and 12. Pangalawa, siya'y nagpagulong-gulong sa pag-aalinlangan. He wallowed in fear. Nagpagulong-gulong siya. Nagtampisaw siya sa pag-aalinlangan. Marami sa ating mga inutos ng Panginoon. Marami siyang pinahayag sa kanyang promises. Lalo tigit yung Great Commission at saka yung Great Commandment. Pero ano nangyayari doon sa Great Commission? Nawawala yung C, nagiging Great Omission. Ano? At meron tayong mga ginajustify na mga dahilan kaya hindi natin magawang mag-disciple. Maturo upang ang mga tao ay maniwala, sumunod sa Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Marami tayong dahilan. Pero tingnan natin, paano tinugunan ng Diyos yung pag-aalinlangan ni Zacarias. So, tandaan natin si Gabriel sa Biblia, pangalawang beses itong nabanggit. Yung unang beses, kasi magpapakatlong beses. Sa preaching next Sunday, it will be about Luke 1, starting verse 38. Patungkol dun sa response ni Mary. Dun sa sinabi din ni Gabriel. So may pangatlong beses na pagpapahayag si Gabriel. Yung unang beses, sa Book of Daniel. May mga pinanaginip yung hari ng panahong iyon. At si Daniel ay tinawag upang mag-interpret ng kanyang dreams. Bago pa lang magsimula ng panalangin si Daniel, dumating na si Gabriel. May tugon agad. Sinabi niya kung anong explanation ng pahayag ng pangitaing iyon. So, kilala ni Zacarias si Daniel. Kilala niya si Gabriel. Alam niyang may mga manifestations ang presence ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel. Alam niya na pagka siya'y dinalaw ng anghel doon sa Holies of Holies, pero hindi siya nasa Holy of Holies, sa Holy Place. Alam niyang kung hindi siya righteous in His sight, patay siya. Doon sa Holies of Holies, may tali ang mga pari. Dahil pagka hindi na kumakalingling yung paglakad nila doon, ibig sabihin, tigok na sila, patay na sila ron, hihilahin na lang yung tali. Sa Holy Place, hindi. Kasi naririnig
at wala tayong sinda kasi alam natin siyang darating. Ano po? Sabi po doon, talaga pong nagpakita siya at naroroon at ipinahayag yung mensahe na ipinahayag ng Diyos kay Gabriel. So natakot siya pero pinahayag po yung mensahe ng Diyos. So, babasahin ko na lang sa Ingles. Nariyan naman po yung, sa Tagalog, nariyan naman yung Ingles. Ito po yung mensahe. Subalit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot sa karya sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at, tandaan natin yung at, hindi po siya magkarugtong. O dahil doon, ang asawa mo ay, hindi po yun, sinabi at, ang sabi doon, do not be afraid for your prayer has been heard. Tuldok nga dito sa ESV tumigil doon. Pagkatapos sinunod na yung your wife Elizabeth. So dalawa pong bagay yung pong pinapanalangin niya, hindi isa. Okay? So makita na ay ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki na tatawagin mo siyang sa pangalang Juan. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang. So dapat hindi lang fear and trembling, talagang dapat nung napahayag ito, talagang na siya'y natuwa. Ano po? Sapagkat siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Siya'y mapupuno ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Tuloy natin. Marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon. Alam niyo tayo ay manifestation din ni Juan. Tutulong tayo sa harapan ng Panginoon upang maganap yung physical presence ng pagpapahayag ng salita niya. Pagpapahayag ng utos niya. Yung hangarin niya sa mga tao. At sabi nung panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. Siya'y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalikin sa mga puso ng mga magulang ang kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakakaalam sa Panginoon. So, tingnan natin isa-isa, mabilis lamang. Maraming magagalak sa kanyang pagdating. Nagalak ba si Sekaria pagkatapos nabanggitin ito? Hindi. Shows that John was going to be someone and to do something that many people will be glad that he was born. He will be glad before the Lord. Siya ay magiging lugod sa harapan ng Panginoon because he will reveal what God would like for him to say doon sa panahong yan. John was going to be an instrument for God. Sabi doon, he will not drink wine or strong drink, indicating he would be consecrated to special service to the Lord. Hindi siya magiging pangkaraniwang priest. Siya'y priest and prophet. Hindi naglilingkod sa templo. Pagka pinag-aralan natin, pwedeng pinangalan kay Juan Secaria. Little priest or little Secaria. Pero may plano ang Diyos. Kaiba dun sa plano niya sa tatay ni John. Yung tatay ni John priest, siya yung hindi priest. Marahil sasabihin ng iba, kaya siya natatakot kasi aalagaan niya yung anak. Matanda na sila. Ay, alam niyo po nangyari? Actually, he will not drink wine or strong drink, pero ang sumunod, he will be filled with the Spirit of God. Nasa si panapupunan pa, filled with the Spirit. Pero ang nakatutuwa, nung natuto na siyang maglakad, pumunta siya sa ilang. Hindi siya pinangalagaan, inalagaan, at kinalinga ng kanyang mga magulang. He grew with the animals in the desert. He grew with honey and all the good fruits in the desert. Sabi ng Diyos, ay problema mo, pera para mag-alaga, edad para mag-alaga. Wala kang dapat intindihin dahil yun ang kalooban ko. Huwag kang matakot kung wala kang trabaho. Sinasabi niya, akong tutugon sa iyong pangangailangan. Huwag kang matakot kung maglilingkod ka doon sa opisina mo at patuloy kang bibigyan ng panahon upang maglingkod sa Panginoon. Pero Panginoon, paano yung promotion ko? Kasi hinahabol ko ito.
Ang sabi ng Diyos, bibigay ko yung promotion mo kahit naglilingkod ako sa iyo. Naglilingkod ka sa akin. Yun po yung naging experience ni Pastor. Tuloy na promotion kahit ako'y naglilingkod sa Diyos. Kasi ang katunayan, tumugon ako sa kanyang hamon. Nakita ko yung pangitain ng aking gampanin para sa kanya. Kinonfirm niya ito sa isang prophecy ng isang pastor at mula doon, hindi ko naunawaan, pero mula doon, inunawa ko ano yung plano niya. At ito nga po yung dahilan. Bakit ako naririto ngayon? Sabi ron, he will be filled with the Holy Spirit. That is a prophet of God. Hindi siya inintindi. Yung mga bata rito, ang kanilang sama ng loob, hindi sila inintindi ng kanilang mga magulang. Pero nakakilala sila sa Panginoon. Yes! Hindi mo kailangan balikan yung sama ng loob doon. Dahil ang katotohanan, inintindi ka ng Diyos long before ng mga tao'y baliwala ka sa kanilang harapan. Sabi ron, go in the power and spirit of Elijah, which is a very big deal. Malachi prophesied, behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes. 2 beses mangyayari itong prophecy kay Malachi. Ito yung last book. And after that, 400 years of silence. Pagkatapos, si Zacarias, unang narinig, sa harapan niya pa, kung sino yung anghel na nagpahayag ng katotohanan ng kalooban ng Diyos. So, sinabi pong darating siya. Alam ito ni Zacarias. Alam na alam niya ito. Pero hindi niya inunawa at isinabuhay. Marami tayong alam. Marami natin pinag-aralan, pero hindi natin isinasabuhay. Elijah was predicted to come to prepare the way for the coming of the Lord. 2 beses, for the first coming and the second coming, there will be an Elijah. Similar to an Elijah, similar to a John the Baptist who will declare the coming of the Lord. Tayo din yon at iba pang mga taong gagamitin niya. Behold, I send my messenger and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. Babalik sa templo. Yung second coming, templo din ang punta ng Espiritu at ang physical presence ng living God, si Jesus na Redeemer natin. Ano pa yung message? Turn the ears of the fathers to the children of and the disobedient to the wisdom of the righteous. This continues to show that John is the forerunner of the coming of the Lord. Malachi prophesied in the next verse, and he will turn the hearts of the fathers to their children, and the ears and the hears of the children of their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. So, dito na pagdating ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ng bawat isa, mula sa daloy ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, makakaroon ng reconciliation yung mga ama sa kanilang mga anak. Sa kanilang mga anak. At ito yung unang ginawa ni Juan nung siya'y dumating. Alam niyo po, minsan meron tayong mga gampanin na tungkulin. Tapos pagka nawala sa atin, nagtatampo tayo. Pero si John, maliwanag sa kanya, there is someone coming greater than me. May mga tao mas magagaling sa atin. Tanggapin natin. Magtulungan tayo para magampanan nating sama-sama ang gampanin ng Diyos. So makikita natin, hindi po siya nagtampo na eventually lahat ng disciples niya napunta kay Jesus. Ano po? Yun yung discipling, hindi po yan kompetisyon. Yung discipling ay pagtuturo ng katwiran, pagsunod, at kung meron bagong magde-disciple at nakita natin mas gusto niya doon, hayaan natin. Basta mahalaga, kausapin niya yung magde-disciple. Ito po kasi yung mga weaknesses nitong kapatid kong ito. Ngayon yung maganda pagka naglilipatan ng mga Kristiyano sa ibang iglesia, dapat nagkakausap yung dalawang pastor para na pag-usapan, ito po yung mga bagay na maganda pong tutukan nyo dan. Kasi this is the problem that person or that man is having hard time to obey.
Maganda kasi yung ganoon. Ganon din sana yung pagpapalit ng mga disciples o disciplers. So, ano pa yon? And make ready for the Lord a prepared people. Joining, going to get the people ready for the Lord's coming. He will be a preacher of righteousness to get everyone's hearts prepared so that the deliverance can be received at the coming of the Lord. Alam niyo po, pagka hindi niyo tiniteach to obey yung inyong mga disciples, tigilan niyo na. At sinasabi niyo mo, nananalangin naman ako para siya sumunod. Pero kitang-kita mo yung mali niyang ginagawa, ayaw mo sabihan, tigilan niyo na. Kasi pareho din yon. Hindi rin kayo sumunod. You rebelled against God. Wala pong resulta yon. But if you are faithful in God, completely do what He wills. Yun po yung mahalaga. So, kung balik, ito naman, he wallowed in doubt. So, sinabi ni Gabriel yung kompletong resolution. Pero, hindi siya sumunod. Hindi nga siya nagkaroon ng trust dun sa sinabi. Simulan na lang natin dito. Ano po? Zechariah asked the angel, "How can I be sure of this? I am an old man and my wife is doing well along in years." Sabi ni Zechariah, paano ko malalaman ganyan nga? Si Gabriel nasa harapan mo. An angel of the Lord, kilala mong anghel. Tapos tatanungin mo, meron ba bang senyas? Meron ba bang patotoo patungkol sa mangyayaring dito? Nagalit si Gabriel. Ano po? Zechariah asked for a sign. He wants a sign from a sign. May sign na eh. Andun na yung harap na, ayan yung mga tao. Panginoon, tulungan mo ako. Tugunan mo ang aking panalangin. Magbigay ka ng senyas. Ang senyas ngay bawal, ayaw. Hindi pwede. Pero pinipilit mo eh. Naghahanap siya ng senyas. Iyon na nga yung senyas, ang anghel. Naghanap siya ng senyas, may sumunod na senyas. Pinipis siya. That's another sign. Mag-ingat tayo sa rebelliousness natin at hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos o kaya yung kanyang hangarin ay tinalabanan natin, sinasabi natin, unbelief doon sa kanyang sinabi. New Testament ito, nangyari po yung nangyari doon sa hindi nagbigay ng tama. Ano, sino yun? Sapira at saka? Sino pa yung isa? Yung lalaki. Ano pa? Naku, nawala sa isip ko rin. Anyway, yan. Ananias and Sapphira. So, New Testament yan, may pamamaraan ng Diyos para paalalahanan tayo. Pinapalo niya tayo para tayo'y magising. Huwag na natin hintayin yung Paulo. Sabi natin nung unang preaching, nakarang preaching ko, matuto tayo sa experience ng ibang tao. Matuto tayo sa experience ni Zechariah. At iba pang mga tao. So, asking for signs is generally faithlessness than faithfulness. Huwag tayong humingi ng senyas. Sinabi na sa salita ng Diyos, andyan na. Huwag na tayong mag-intay ng bagong revelation. Isinabi na lahat ng Diyos sa Biblia. Importante, inspiration from the Spirit and clarity. O kaya yung bagong pagpapaalala sa atin. Ano po? So, when he came out, he could not speak to them. They realized that he has seen a vision in the temple, for he kept making signs. So, naghangad siya ng senyas. Pagkatapos, siya na yung senyas. Nako, ang laki-laking tao, nagniningning. Hindi siya makapagsalita. Naghangad siya ng senyas. Siya na yung senyas. Ano po? Pero ito po yung maganda. While Zechariah wallowed in doubt. Si Mary, nung sinabihan ng mabigat na sitwasyon, magkakaanak ka. Magkakaanak. Dalaga siya. Ano po ang sagot ni Mary? How will this be since I am a virgin? Hindi po siya issue of doubt.
Nagtatanong siya, paano kaya gagawin ko para hindi naman ako patayin? Dahil pagka nabuntis siya at walang asawa, babatuhin siya hanggang mamatay. Anong gagawin ko? So, nagkwento rin naman si Gabriel patungkol doon. So, maririnig natin yon next Sunday. Noong nahulog, hindi po naman kasama sa, ayan. Hindi kasama po sa script yan. So, sabi doon na matapos na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay, hindi siya makapagsalita. Na-imagine ko, siguro katulad ni pastor yun nagnanag sa kanyang asawa. Pasensya na, paminsan-minsan nagnanag si pastor. Siguro dito nager itong si Zechariah Tapos biglang hindi na siya nakakapagsalita. Sabi ko ni Elizabeth, yan nga. Pero pahayag ni Zechariah kay Elizabeth na ang kanyang anak dapat tawaging John. Yan. Kaya pinilit ni Elizabeth, nung may pressure yung kamag-anak, tawagin yung John, tawagan yung letter sa Zechariah, pinilit niya na John. Hindi siya pwedeng gumawa nun kasi babae siya. Pero ipinilit niya yung tama't matuwid. Dapat ipilit natin yung tama't matuwid. Hindi yung liko. Sabi doon, pagkalipas ng araw na ito, naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. Siya ay nagtago ng 5 buwan na nagsasabi, ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin ng mga araw na ako'y kanyang binigyang pansin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao. Kahihiyan po yung barrenness kasi. Ang laking kahihiyan ng panahong yun. Ang katunayan ngayon, yung pong gustong mga mag-anak, may mga na-meet po kami sa Amerika, in vitro yung panganganak. Kinukuhanan ng sperm, nilalagay doon eventually doon sa womb o sa uterus ng babae in vitro. Alam niyo po magkano yon sa Amerika? 2 yung namit namin, kaibigan namin yung nanay at tatay nila. $30,000 o 1.5 million. Kaya Pastor RJ, ang dami mong kayamanan mula sa Diyos. Kasi ganun yung hirap nila, hirap na hirap sila para magkaanak. Huwag naman kayo maghahanap ng walang asawa. Huwag hindi naman kayo Virgin Mary. Huwag po yun. So, makikita po natin talaga pong pagkalipas ng araw na yun, siya ay nakita yun. Pero ito po yung nangyari. So, napipisi si Zechariah, pero basahin niyo ang kanyang dapat na sinabi pagkatapos i-declare ni Gabriel yung katotohanang mangyayari. Ito dapat yun nahuli. Ito yung sa sa Luke 1, 68-67. Basahin nyo na lang. Ito yung kanyang declaration. Ito yung pagpapahayag niya. Pinigil siya kasi baka iba pa yung sabihin niya roon sa mga tao dahil may pagdududa siya sa mga sinabi ni Gabriel. Kaya pinigil siya. Pipigilan tayo sa huling mga panahon katulad nito. Pipigilan tayo ng Diyos na magsalita na makakasira sa kanyang gawain. Pipigilin tayo ng Diyos. O kung hindi naman tayo mapigil, salita tayo ng salita para humadlang sa gawain ng Diyos. Pipigilan ng Diyos ang mga tenga ng taong mga nakikinig. Dahil darating na ang Panginoon. So, basahin niyo na lang po ito dahil tapos na po tayo at magwawakas. So, iyan po yung prophecy ni Zechariah. Pinahayag niya rito, he made an oath and he will obey that oath. Gagampanan niya yung oath. So, nahuli, pero huli man daw at magaling, naihahabol din. Kaya pwede tayong humabol. Kahit ang dami nating kapalpakan. Kahit ang dami nating kasuwailan sa Panginoon. Importante, alam natin. Ito yung challenge kasi. Alam ni Zechariah lahat. Pero unfortunately, ayaw niyang sumunod. Ayaw niyang gampanan. Binigyan siya ng isang hamon, pinigilan siya sa pagsasalita. Dahil marahil, magsasalita pa siya ng semplang o mali doon sa gusto ng Diyos. Malilito pa yung mga tao. Alam niyo po, 9 months
Pagkatapos noon, 8 days after, dinala. So 9 months, isinilang si Juan. 8 days after, dinala sa templo. Doon sa bahay lang muna. Sa bahay lang. At nagtatalo nga kung ano yung papangalan. Pero nung pagtatalo, pinipilit ni Elizabeth na John ang pangalan ng Jose. Wala namang Jose sa kanila kamag-anak. Galit na galit yung mga tao. Ayaw nila. Doon sa Jose, gusto nila Zechariah. Nagsalita na. Doon nagkaroon ng boses si Zechariah. Pagka pinagtatanggol niya ang Diyos, pagka sinasabi niyo yung katotohanang mag-i-encourage sa marami, tutulungan kayo ng Diyos na magsalita. Ipapahayag niyo ang katotohanan. At ang napakaganda noon, napangalanan si Jose, o si yung anak, si Little Zechariah na Jose. Ano po? Jan. Jan. Na Juan. Pasensya na po. Joseph pala yung pangalan. Na Juan. Opo. So, tandaan natin, basahin natin yung propesya ni Zacarias. At makikita natin talaga pong dito dapat nga, ito yung binanggit mo, Zacarias noon, hindi ba? Bakit di mo binanggit noon? Sasabihin ni Zacarias, nagduda ako, akala ko hindi pwede. Hindi pwede discipleship. Paano kung magdi-disciple ng isa? Hirap nga dun sa pagtuturo lang ng word. O paano kung magdi-disciple ng dalawa? Hirap na. Sinasabi mo, kayahin ko yung modelo ni Jesus na 12, 12 masusunod, magiging discipler at magdi-disciple ng marami. Kasi yun yung magpaparami sa huling panahon. At ang nakatutuwa, sinasabi natin, I cannot be Christ-like. Tao lang ako Hindi ka na tao, anak ka na ng Diyos. Pwede kang maging Christ-like. Pwede kang hindi suwail. Pwede kang masunurin. Pwede kang matapat. Pwede kang gumagawa ng tuloy-tuloy na walang pagkakamali patungkol sa gampanin ng Diyos dahil tutulungan ka ng Diyos. Dahil ang spiritong nasa iyo, hindi na yung lumang spirito mo, espiritu na ng Panginoon. Huwag kang mawala ng loob. You can really grow in the image and likeness of His Son, Jesus. At kung yung mga dinidisciple nyo, nakikita nyo merong problema patungkol sa kanilang pag-grow in the image and likeness, dapat i-confront nyo sila with love. Sabihan nyo sila. Conclusion. We are responsible to believe. Pero bago yun, may istorya pa akong nakita. Bakit 5 buwan nagtago si Elizabeth? Kasi siguro matanda na siya tapos lumalaki yung tiyan niya. Natural na po. Ano nangyari kay Elizabeth? Pero on the 6 months, anong nakikita natin sa Biblia? Sa Luke 1 pa rin. Dumating si Mary. At doon, yung 5 months old, mapupunta sa 6 months old na si Juan, because of the Spirit of God, tumalon! Biro mo, ganyan yung tiyan ni Elizabeth, biglang naging gano'n, no? Dahil tumalon si Juan. Hindi si Jose. Si Juan. Si Juan. At pagkatapos nun, 3 buwan nagstay si Mary sa bahay ni Elizabeth. Bago manganak si Elizabeth, naroroon at nag-uungan, nagchichikahan, nagde-discipleship si Mary at Elizabeth, preparing the things that they will do as their sons go out to fulfill the task that God has given them. Discipleship pa rin. At nakatutuwa dahil ipinanganak nga nang nauna 6 months earlier, si Juan. Pagkatapos noon, nung makalakad na si Juan, nabuhay siyang mag-isa. Naalala ko yung asawa ko, 9 years old, nung siya'y nagtatrabaho, pumunta sa Maynila, naglilinis ng mga kubyertos, nagtatrabaho dahil may scholarship siya, 9 years old. Sabi ko, earlier than that, si Juan ay lumakad, pinangalagaan ng Diyos. Dahil may purpose siya. Kaya walang dahilan kasi naman sa ating magtampo sa ating nakaraan kasi may mga taong dinadala doon for a great purpose at isa na kayo doon. Yung nakaraan nyo, hindi dapat nyo pagtampuhan. Yung nakaraan nyo is a great blessing from God for you to appreciate and thank God for everything because
God continued to be present, continued to be faithful amidst all of these things. Challenge. Nabasa ko na ba yung conclusion? Di pa yata. We are responsible to believe and trust in God's promises. We will not do so perfectly. May mga pagkakataon, nagkakamali tayo, katulad ni Zacarias. Magkaroon siya ng lapse of trust. Pero, tinuwid siya ng anghel. Let us take God at His word. He does what He say. Second, we are not only to believe His promises, but also obey His commands like making disciples. Ito ang challenge Tanggap tayo ng promises. Gawa tayo ng panalangin dahil sa promises ng Diyos. Kumikilos ba kayo para sundin ang kanyang command? Pagka may promise, may command. Pagka may command na sinunod, may promise. Yun po yung katotohanan. Tandaan natin, we are living for God as He continue to live in us and provide us everything we need for His glory. Challenge, we must avoid unbelief and a rebellious spirit. God can do something more than we can even think or imagine. Yung discipleship, yung growing in the image of likeness of Christ, totoo yun. Yung pagpapatawad, yung pagmamahal, totoo yun. Yung pag-confront para wag magpatuloy sa kasalanan, totoong gagabayan kayo ng Diyos para sabihin yun at totoong sila'y lalago dahil doon sa inyong pahayag. God can use us in many ways we can even conceive. We are to accept, open, and be a part of the impossible. Are you part of the impossible? Sa mata ng tao, imposibleng magdisipulo. Sa mata ng tao, mahirap yung growing, multiplying, disciple-making church, reaching out to the Philippines and to the nations for God's glory. Imposibleng mangyari yon. Pero mangyayari yon kung tayo'y susunod at yung imposible magiging posible. Tayo po'y tumayo at tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa katotohanan na nagpapahayag ka, nagtuturo ka, nangungusap ka sa bawat isa sa amin. Lahat ng tao, kinakaugnay mo. Lahat ng taong kinreate mo, lahat kasi ng tao, nalikha dahil sa iyo. Yung mga taong ayaw sumunod, ayaw lang nilang makinig. Yung mga taong hindi gumaganap ng kompletong pagsunod sa iyo, may mga pinipili silang gusto nilang sundin, alam nila na mali yun. Panginoon, tuturuan mo kami upang maging katulad ni Gabriel na magtutuwid sa liko sa pamamagitan ng Espiritu mo. Tuturuan mo kaming sa pamamagitan ng pag-ibig, maihayag ang iyong katotohanan at mabigyan ng warning ang mga taong nananatili sa kanilang kasalanan. Panginoon, mahal namin ang lahat sa kanila. Ibig namin silang kasama namin sa iyong kaharian. Ngunit hindi mangyayari yon kung kami hindi susunod sa utos mo. At hindi naman kami gaganap kung hindi ito yung udyok mo sa aming buhay dahil sa aming malalim na kaugnayan sa iyo. Panginoon, turuan mo kaming magturo sa obedience. Turuan mo kaming mag-disciple ng totoo. Matandaan namin, una yung napakarami namin napag-aralan. Pero nakalimutan namin yung humility. Nakalimutan namin yung pagpapatuloy. Nakalimutan namin yung katapatan. Nakalimutan namin yung masiglang mga bagay na naganap noong unang panahon. Ngunit patuloy naming inuulit yung mali at hindi magandang mga nangyari noong unang panahon. Patuloy mong continue yung ginawa mo na noong unang panahon sa amin. Ginagampanan mo pa rin yun ngayon. Kinakaugnay mo kami kinakausap. At sinasabi sa amin na dararating na naman ang pagdiriwang at pagbabalik tanaw sa pagdating ng Panginoong Hesus. Sinasabi mo sa amin, kasama ng mensaheng ito,
ang mensaheng darating ka ng muli. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng urgency sa aming pag-abot sa iba. Makaabot man lang kami sa iba. Iisa na ma-disciple. At maging tunay na kikilos itong disciple na ito upang gampanan yung pag-disciple sa iba. At dagdagan mo itong isa ng dalawa, ng isa pa para maging dalawa, ng isa pa para maging tatlo. Dahil ikaw naman ang nagbibigay. Ikaw ang nagtuturo. Ikaw ang tumutulong. Patnubayan mo kami upang kami maging tunay pong ilaw at asin sa mundong ito na madilim. Maging tunay po kaming reflection ng anak mong si Jesus upang maganap ang kalooban mo sa mga taong aming naabot. Una sa aming mga tahanan, pangalawa sa aming komunidad. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang pagpapala, ang pagkalingat, paggabay ng Diyos ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Magpahayag tayo ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa bawat pagkakataon. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Sige po. Alam ko po na ang bawat isa ay patuloy na na-bless sa salita ng Lord. And sabi nga dun sa sinabi ni Pastor Voltaire, we are responsible to believe because yung lack of faithfulness is faithlessness. Diba? And God will do yung promise niya. Amen po ba tayo doon? And we believe and we know that He will do greater things. Amen. So let's continue to worship the Lord in this place. Let's sing this song. Yes, God. We will continue to believe in you, O Jesus, in your promises. We will worship you, Lord, in this place. Thank you, Jesus. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. We sing, there is no one like our God. There is no one like. There is no one like our God. Yes, we sing greater things. Greater things have yet to come. Greater things still to be done in this city. Believe, oh Jesus, greater things yet to come, greater things still to be done here. Yes, Lord, continue to believe. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. Yes, God, you are. And there is no one like our God. There is no one like our God. We believe there is no one. There is no one like our God. And greater things have yet to come. Yes, greater things still to be done in this city. Greater things, oh God, greater things have yet to come. We believe greater things are still to be done in this city. Yes, we proclaim that greater things will come.
Greater things have yet to come. We believe greater things are still to be done in this city. Yes, God. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done here. Because greater things will come. We will continue to praise you, O God, in this place. Thank you, Jesus, for you are really responding to your promises, O God. And we will continue to believe. We will continue to trust on what you are saying. Thank you, God. We will continue to sing. Come on, church. We will sing because He is good. He is faithful, O God. And the glory only belongs to Him. Yes, we declare all the glory. All the glory. Honor goes to you, our God. Goes to you, our God. And you are holy. You are holy. Yes, declare it. Thank you, Jesus. Clothed in majesty. All the glory, all the glory, and the honor. Yes, goes to you, our God. You are God. You are holy. Mighty Lord. For the last time, all the glory, honor, yes, let's proclaim it, goes to you, because we believe, oh God, and it belongs to you, holy, yes, you are mighty, clothed in majesty, yes, God, majesty, yeah. Sing unto God be all of our praise unto God be all of our praise, for He has done great things. That's why we will continue to sing forever. We will unto God be the glory. Come on, church, we proclaim it. All of our praise unto God. We sing it to God. All of our praise, for He has done great things. So forever, we will. For the last time, we sing unto God. Unto God. Yes, you deserve it, oh God, for you have done good things and greater things. He has done great things. Thank you, Jesus. So forever we will sing. Yes, thank you, Lord. Patuloy po, Panginoon, nakakanta kami. Because you do great things and you are really faithful into your promises. And we will trust you, Lord God, for the rest of our days, Panginoon. Salamat po because you have given us faith, Lord God. And without you, O God, we can do anything, Lord God. Thank you, Jesus. To you alone, the highest praise and glory. And let's give the best clap for our Lord in this place. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, God. Sige po, let's continue po for our announcement po. Good morning po ulit sa bawat isa. So recently po, yesterday po, to be specific, last Friday and Saturday po, matagumpay po yung naging Church Planning 2024. Pwede po bang palakpakan natin yung Lord? Thank you, Lord. Let's praise the Lord for the fruitful and let's continue to pray and intercede for the plans that we have
and it may be according to God's will for us as body of Christ. So patuloy po natin ipag-pray po yung mga napagmitingan and naging proposals for this upcoming 2024 planning po. And another po is, ay sayan po, so makikita niyo po, may photo po tayo na ng last planning po natin kahapon. So yun po. And next, for our next announcement po, Okay Ganda. So, naging successful po yung first wave ng ating fundraising na Okay Ganda. So, ngayon po, magkakaroon po uli ng reopening ng Okay Ganda natin after the service. Tama po ba? Ayan. So, after the service po, pwede po tayong bumusita sa taas. Sa taas po ba? Sa baba po. Ayan. After po ng service, visit po kayo sa ating Okay Ganda. And alam ko po, marami po kayong makikita na mga pinaglumaan ngunit hindi pinagsawaan. Ayan. Sige po. Next po, dako naman po tayo sa ating Christmas party. Ngayong December 24 po siya. Ayan. Ay, sige po. Unahin po muna natin yung dun po sa ating na-collect for fundraising natin. So, ngayon po, meron po, praise God po, dahil meron po tayong na amount na raise na 89,935 po. So praise God po, and I know na yan pong balance natin na 100,065 pesos is patuloy na ipoprovide ng Lord. And salamat po sa patuloy na pag-support ng bawat isa sa atin, and let's continue to pray and really believe that the Lord will work para ma-achieve po natin to. True faith lang po talaga. Amen po. So yan po, next po, balik po tayo ulit sa ating Christmas celebration. So it will be on December 24 po. And meron po tayong mga ina-notify lang para dito sa Christmas party natin. So una po is magkakaroon po tayo ng potluck lunch. So parang katulad po ng mga last Christmas po natin, celebration po is tuwing lunch po, di ba, nag-share po tayo ng mga foods natin. So yun po. Everyone is encouraged po kung ano po yung pwede nyo ma-share. So, sama-sama po tayo doon. And then, pangalawa po is, i-emphasize ko lang po, magkakaroon po tayo ng raffle. So, any amount po, if cash, yung mga willing pong magbigay is, pwede po nating lapitan si Ate Nina po or si Ate Rhea. So, kung sino man po yung may heart to give para sa ating raffle po, approach na lang po si Ate Rhea and si Ate Nina po. And then, pangatlo po is magkakaroon po ng special number. So, we are encouraging po yung bawat ministries or D groups kung meron pong nais mag-perform po para sa special number para sa ating Christmas celebration. Pwede pong i-approach nyo si Ate Fatima po doon para sa either mga 3 to 5 minutes pong special number, pwede na po yun. Kung gusto niyo pong magpagamit and maging masaya yung ating Christmas celebration po. So go na po kayo. Contact na lang po si Ate Fats. And next po, yun pong ating regular Sunday service po is this coming December 31. Dahil po ang ating magiging Thanksgiving service ay this coming January 7 po. So inulit ko po, December 31 po is regular Sunday service po tayo. And then Thanksgiving po natin is January 7. So yan po. Pa-take note na lang po ng mga dates para hindi po natin sila ma-miss. Okay po. So next po is Kids Christmas Party. So yan po. Meron po tayong announcement po dito. The first Christmas. So ang topic po nila dito is Luke 1:26 to 38 and Matthew 1:18 to 25. So, ito po is for the Family Circus Ministry. So, ito po yung first Christmas celebration nila. And ito po ay magaganap December 17, 2023 po. Dito po sa ating church. And yung oras po is, kasabay po. Ayan po. So yan po, kasabay po siguro ng ating service yung Christmas celebration ng FCM. And then may mga note po dito na magkakaroon po sila ng exchange gift worth 50 pesos. And hindi po ito, not compulsory po ito. So kapag po
girl ka, ang regalo mo is pang babae din. And kapag boy ka, ang pang regalo mo is pang boy din po. And mayroon po silang dress code and green, red, yellow, or blue. So yan po, tandaan na lang po natin para sa mga parents, para po sa mga part ng FCM, yan po yung dress code nila for December 17. So okay po, next po. Magkakaroon po ng monthly Women's Assembly meeting ang after the service po. So para po sa mga women's ministry, meron po kayong Women's Assembly after the service. And then, inanyayahan din po namin dahil po nasa second week tayo ng December, inanyayahan po namin yung mga birthday celebrators ng month of December. Pwede po tayong pumunta dito sa harapan. Lahat po, may anniversary, birthday, o kahit po representative kayo ng family members nyo na birthday celebrators po dito. Punta lang po kayo dito sa harapan. And announce lang po natin, today po is the, so yan po. Yan po, sige po, inanayahan po lahat ng mga may birthday po. Punta po kayo dito sa, wag na po kayo mahiya. Pagpe-pray po tayo, kayo ni Pastor RJ po. Wala na po ba? Ayan po, sige po. Ayan, sige po, pwede pong tayo yung lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan or ng mga anibersaryo. Father, we commit to you all the lives of our brothers and sisters. We thank you for giving them to us, Lord. Salamat dahil hindi lang sila naging part ng simbahang ito, kundi sila'y mga regalo nyo sa amin. Salamat dahil patuloy nyo silang ginagamit, ginagabayan, at pinoprotektahan. Thank you for sustaining them and keeping them despite of all the challenges that they may be facing, Panginoon, or even yung mga nakaraang mga challenges sa kanilang mga buhay, they're still standing in faith and firm. And thank you, and we are looking forward na mag-grow pa sila, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ayon sa wangis ng iyong anak na si Jesus. Kaya, Lord God, we just want to bless them. We want to affirm that they are a good gift to us. They are good brothers and sisters. They are good husbands and wives. They are good leaders because you are with them. Kaya, Father, we ask that they may receive more of you, more of every spiritual blessing that are in Christ Jesus, that they will be set apart for your work. Thank you, Father, for giving them to us, for giving them to their families. Thank you. And we ask that the joy and peace will be multiplied in each of everyone's heart na aming mga kapatid na naririto, Panginoon. Thank you. Thank you. May your glory, your radiance shines on their faces as they continue to walk in this life. Keep them safe from the evil one. Protect them, provide for them, and let them know that that you will never leave them nor forsake them. Thank you, thank you, thank you, thank you. We bless them. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday po sa lahat ng ating December birthday celebrants. Yan po. Saan po ba tayo ngayon? And to the last announcement po, syempre po, ito pong i-announce ko is isa sa special na person po dito sa ating church. And nag-celebrate po siya ng birthday kahapon. So inanayaan po muli namin ang ating butihing pastor po, Pastor Walter sa unahan. Pwede po ba natin siyang awitan ng isang birthday song?
Sabay-sabay po tayo mawit. Sige po. There's a song I would like to sing for you today. Listen to the music. Listen to what I say. I would like you to know that we care about you. So sing this song, a birthday song for you. I would like to sing you a happy birthday with you, a happy birthday wish you, that may your dreams come true. You don't have to worry if you have no money. Instead, you should be happy, 'cause Jesus is with you today. Happy birthday po, Pastor Walter. Sige po, happy birthday po ulit, Pastor Walter. Baka meron po kayong gustong sabihin po. Salamat sa inyong lahat at patuloy tayong maglingkod at alam kong hindi po tayo pagkukulangin, pagkakapusin ng kaalaman, karunungan at lahat ng resources ng Diyos para sa ating pagtatagumpay. Purihin natin ang Diyos. Salamat. Thank you po, Pastor Walter, and we really appreciate po your life po. So, to formally close po yung ating service po, anayan ko po si Brother Jancis to close us in prayer. Sige po, lahat po ay tumayo and let us dwell in the presence of our Lord. Let us pray, Father, nataas ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin dinadakila. We glorify you, Lord, in the highest place, in your highest throne, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa narinig naming salita niyo sa umagang nito, Lord. And I pray, Panginoon, na sa week na darating, Lord, and for the rest of our lives, Lord, is give us faith, Lord God. More faith, Panginoon. And we commit, Lord God, that this faith, i-exercise namin to, Lord, in our decisions, Lord God. Kung nasaan kami naroon, Lord, sa aming bahay, Lord, sa aming office, sa aming work, sa aming school, Lord God. It may be hard for us, Panginoon, but patuloy na sa inyo kami nagtitiwala, Panginoon. And we know, Panginoon, as we are continue to receive, Panginoon, yung mga gusto nyo pagawa sa amin, Lord God, we will be faithful, Lord God. And I ask for your guidance, Panginoon, as we once again, Lord God, every day we commit, Lord God, our life to you, our faith, Panginoon, na gagawin namin ang inyong mga pinapagawa sa amin, Lord God. May this be explicitly written on the Bible, Lord God, yung mga utos nyo, Lord, at pati yung mga personal na bagay na pinapagawa nyo po sa amin practically sa aming mga buhay, Lord, sa aming mga relationships, Lord God, with our family, Lord God, with our friends, Lord God, our relationship with other unbelievers, Panginoon. We ask for your guidance, Panginoon, sa lahat namin gagawin, Lord God, and we ask for sensitive ears, Lord God, that will hear, Panginoon, and will discern, Panginoon, your voice, kung ano yung nais mong i-affirm sa amin, Lord God, nais mong sabihin sa amin, Lord God, at nais mong ipagawa sa amin, Lord God. Lord, I pray against unfaithfulness, Lord God, and yung doubt, Panginoon. Kung meron pa po kami mga doubts sa aming puso, Lord God, with regards to our faith, to our belief, Panginoon, sa mga nais niyo pagawa sa amin, Lord God, I cast all those doubts, Panginoon, sa inyo, Lord God, and may this be replaced with hope, Lord God. Hope na nandyan kayo parati, Lord God, na nakikinig, Lord God, sa aming prayers, Lord God. Nandyan kayo, Lord God, waiting patiently for us, Lord, to come back to you, Lord God. And nandyan kayo, Lord God, as we journey. It may be hard, Lord God, full of hardships, Lord God, but we believe, Lord God, na kayo din yung magbibigay ng joy, rest, and peace sa amin. Father God, salamat, Panginoon. We praise you, Lord, and continue to be magnified sa aming buhay, Lord God. And we also ask, Lord God, in everything that we do, katulad, Lord God, ng description kay Zachary and kay Zacharias and kay Elizabeth, Lord God, that we may be found blameless, Lord God,
katulad din ni Kristo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw lang ang madakila sa aming buhay. This we pray in Jesus' name. Amen. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. God bless po. Thank you po sa mga nanood sa atin sa live. God bless po sa bawat isa. Ingat po ang bawat isa sa ating pag-uwi.